Hello Leo! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General reading para sa sign ng Leo. Kunin niyo lang po kung ano ang nakarelate kayo. Tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito, which is yung core energy. Ooh, nice! O sa deck na ito, which is yung clarification ng core energy na yan. Okay, ito po ay para sa Enero. Very, very appropriate o saktong-saktong energy para sa bagong taon. Dahil ang reading na ito ay para sa Enero. Ito ay full na starting a new chapter, taking that leap of faith. Kung hindi ka pa sigurado na magte-take ka ng leap of faith, I feel like anytime soon, you will do it. Leo ka pa naman din, very fierce, very confident, very much in your power to step onto a new role, to step into a new thing. Walang takot. Tingnan mo, parang dumadaan siya sa path na hindi siya sigurado, mukhang path, pwedeng deceiving path, pero hindi siya masyadong nag-aalinlangan o kaya naman ay open siya to explore new paths. Tingnan mo, may alligator or crocodile sa ilalim ng lupa at siya ay taking a step further. Not necessarily para sa lubungin ng crocodile na yan, pero may risk involved at ready siya to traverse that path o the hacking ng road na yan towards the unknown. Marami siyang willing na i-take na bago. The Fool nga eh, siya ang umpisang-umpisa, zero. From nothing comes something. Pwedeng it's a surprise, pwedeng hindi siya sure kung ano yon, pwedeng wala lang, trip niya lang, impulse, pero you are willing to take that path. Very, very, sakto for the new year. Iwan ko muna yan dyan, hindi niyo siya makikita sa frame mamaya. Okay lang yan. Dahil kung i-refer ko siya mamaya, kukunin ko rin naman yung card. So, mawawala siya sa frame. Pasensya na kung gusto niyo siyang makita. Pero, i-explore naman natin with a new deck ang enerhiya ng Fool na yan. Tungkol saan yan? Ano kaya yan? O kaya ano ang ganap na yan ang enerhiya na parang raining energy. Kumbaga, maghaharing uri na enerhiya para sa Enero o kaya naman ay sa umpisa ng taon, first quarter of 2026. Anong meron kay Leo? Uy, may lumilipad. Uy, pagpaplano. Pwedeng you have been stuck in a situation na familiar sa'yo, pero kumbaga may pagpaplano na, may konting pangamba, pero may pagpaplano na ng bago. Two of Wands, you are torn, or parang in the cusp ka of making a decision. Tingnan mo, some stable structure ang makikita natin dito. Tapos, merong yumayabong na parang, wala pang kulay na mga bulaklak. So, pwedeng you are in a very solid work environment o pwede din naman solid relationship at nandun ka sa punto na parang gusto mo naman ng level up, gusto mo ng bago, gusto mo ng parang you are envisioning something, paano pa yayabungin pa kaya ang relasyon na ito, paano pa yayabungin pa kaya ang career na meron ako. Nandun ka sa part na yon. Alam mo yun, tingnan mo, parang summer vibe, pero at the same time, may moon doon. So, parang you are in a good place right now, pero you are somehow thinking na paano ko pa pagagandahin ito. Yan ang napipick up ko na energy kay Leo, which is aligned sa typical na energy, usual energy ni Leo na pag may vision siya, gagawa niya ng paraan. Pero speaking of gagawa ng paraan, ang Hangman, medyo kung ikaw ay magpaplano, paplanuhin mo to ng maigi. Hindi ka magpapadalos-dalos. Pwedeng may hinihintay ka na sagot from another person, may in-invite kang tao, hinihintay mo yung sagot niya. Pwede din naman na yung iba sa inyo naghihintay ng, I don't know, divorce, or separation papers, finalizing yung kung ano man yung hiwalayan. Pwede din naman na you are not necessarily a step further doon sa vision mo, pero you are okay kahit pa wala pa totally na nasisimulan or parang na-envision mo pa lang siya. Kasi
Puwedeng dahil nga confident ka, si Leo ka, alam mo na once you take that step, after the holiday siguro, once you take that step, ano na, tuloy-tuloy na at alam mo na magsasucceed ka kung ano man yung umpisahan mo. You are at peace being in limbo, kumbaga. Kahit pa ikaw ay parang hindi hindi align dun sa expectations mo ang mga bagay-bagay, parang ikaw yung okay lang yan, parang once na mag-take ako ng action o once na kumilos na ako, tuloy-tuloy na yon and hindi naman ako nagmamadali. Kumbaga, confident ka and willing ka to take the risk, pero hindi ka ah, hindi ka magpapadalos-dalos, paplanuhin mong maigi. Pagpaplano din to eh. Paplanuhin mong maigi at parang okay lang sa'yo na hindi ka nagmamadali, hindi mo pinipressure ang sarili mo. No rush, kumbaga, sabi mo sa sarili mo, oh, Leo is very much in his or her power. You are very much in your power this January. Kasi ito ay King of Wands. You know what you want in life. You know how to pursue it. You know how to use your charm and confidence para masimulan ng kung ano man yung project na naiisip mo. Pwede din naman kung hindi project ito, meron kang minamandaan na tao, gusto mong ligawan or whatever, gusto mong i-pursue na tao, gagawin mo ang lahat para parang confident ka na magsasucceed ka dun sa plano mo. Kasi you are very parang aligned with that kumbaga solar plexus chakra, yellow yon na energy center. Ang kulay nun yellow. Yellow, very much in your power. Buong-buo ang willpower at buong-buo ang kumpiyansa din sa sarili para maisakatuparan kung ano man yung pinapangarap o kung ano man yung gusto mong ma-manifest. Ganda ng cards ni Leo. The wheel is in your favor. Positive ang lahat. Destiny. You are destined for greatness. Wow. Destined to succeed. Destined na parang kumbaga uh, sa The Alchemist yun eh, yung the universe will conspire to make things happen for you. You are very much in a manifesting space right now and hindi man alam mo yon may vision ka no point A to point B. Para makarating sa point B, maaaring merong mga pangyayari na hindi mo inaasahan, pero okay lang sa'yo na parang kumbaga ma-stall ka o kaya ma mahinto temporarily, kasi alam mo yun, may inner sense of knowing ka na mangyayari siya. May inner sense of knowing ka, you know what you want, you know how to pursue it, o pwede namang kung hindi mo alam kung paano, alam mo kung ano, at you will do your best para ma-pursue yun. If it didn't, if it wouldn't turn out in your favor, carry lang kasi alam mo eh, may inner sense of knowing, may kumpiyansa talaga. May ano ka, uy, Three of Wands, ito na yung planning, ito na yung sinasabi ko na, um, di ba na plano mo, no? After nyan kasi ito, Three of Wands, pwedeng travel ito, pwedeng pursuing a new job, a new career, pero it might not go as planned or it might not show up in the way na you would expect. Pero marami pa sigurong roadblocks o marami pa sigurong heartaches na dadaan bago mo ma-achieve yon. Pero I strongly feel that ano lang siya, redirection lang siya towards success. Redirection lang siya towards finding yung tamang ruta, kumbaga, para ma-achieve mo yun. Pwede kasi na may trade-off din. I mean, halimbawa, ang plano mo is maging successful sa love life. Gagawin mo lahat no para maging successful ka doon. Pero God has other plans. Ang ibibigay niya pala sa iyo ay masaganang career o kaya kasaganahan pagdating sa kaperahan. Pwedeng ganon. Magkakaroon na ng balanse. Alam mo, pwede din kasi na karamihan sa inyo, you're very action-oriented. You are a fire sign eh. Go lang ng go, push lang ng push. Dahil go lang ka lang ng go, pwede kasi yung pag-say no sa ni universe or pag-say no ni God na, ops, hindi muna sa ngayon yung love life na yan. Yun yung way ng universe na sabihin sa'yo na hold back, step back, magpahinga ka muna, relax ka muna dyan, meron tamang timing para ibigay ko sa'yo yung
parang balance way of seeing things o balanse sa buhay mo. Pwede kasi na um, some people would see it as parang I can't have it all. Swerte nga ako sa pera pero hindi naman ako swerte sa love life. Pero if you look at it differently, pwedeng ang mensahe lang na pinaparating sa'yo ay ano lang, balanse lang. If you find some balance, if you find some time na wag masyadong maging, sorry sa term, pero ito yung pumasok sa isip ko, maging mukhang pera. Pwede ka naman na parang yung pera na yun, i-invest mo sa sarili mo, invest mo sa family mo, invest mo sa loved ones mo. So you have that balance na filled ang heart chakra mo o filled ang heart space mo with all the love that you want, but at the same time, hindi overflowing o sobra-sobra ang kapirahan natin. Balanse lang. So, the universe will find a way para maibalik yung balance na yun sa buhay mo. Five of Wands, uy, ingat ka na may makaaway ka. Kasi argument to. Dahil sa kagustuhan mo na isa katuparan ng vision mo at risky ang mga tatahakin mong landas o willing ka to take the risks, ingat ka na sa kagustuhan mo na parang maging mapusok ay mapapaaway ka along the way. Itong energy na to, di ba sabi ko kanina, ikaw yan, very charming, very maboka, very alam niya kung ano yung gusto niya, very creative, passionate. Um, Pwede kasi na yung creativity na yan and passion na yan, ay hindi natin siya matame o mawalan tayo ng self-control at parang ihahawiin natin lahat ng hahawiin natin lahat ng nakaharang sa daan natin para lang magawa yung vision na yun. So, ingat ka na hahawiin mo lahat ng tao sa paligid mo para lang makamit mo yung gusto mo. Pero hindi ka aware na may nasasaktan ka ng iba. So, ingat ka lang doon. Kasi ang Five of Wands, hindi siya parang pagtatalo yan. May pagtatalo. Pwede kasi na may plano ka nga, no? Pero hindi fully um, emotionally satisfying yung pagkamit mo ng plano na yun. Probably because meron kang loved ones na matatapakan along the way. Pwedeng friends na matatapakan along the way. O pwede din naman na hindi pala happy yung parents mo sa decision mo. I mean, adult ka na and meron ka ng capable ka na to make a decision on your own. Pero, hindi sila kung tutuusin, hindi sila ganun ka-happy. Okay, Seven of Swords. Nice. Nasabi kong nice, I mean, hindi siya magandang card, pero nasabi kong nice kasi, um, hindi mo mapipigilan ang gulong ng palad. Kasi, ano to eh, somebody will be, marami kang blockers sa pag-manifest ng iyong dreams. And ang maganda doon, hindi self-doubt yung blocker mo. Ibang mga tao, I don't know, pwedeng inggit sa'yo, pwedeng nagsiselos sa'yo, mga tao na, oh, yun, naiinggit. O pwede lang, siguro popular ka. And maraming tao na gusto kang hilahin pababa, and they would attempt to play tricks on you. Pwede din naman yung iba sa inyo ay lolokohin ng partner, pero ang maganda do'n kasi redirection talaga yung nakikita ko na major ano mo, redirection and opening yourself up to something new. Kasi tingnan mo, Ace of Cups pa dito, oh. Merong mga plano na hindi maisa sa katuparan. May mga plano na hindi siya mag-turn out the way you expected. May mga tao na pwedeng manloloko sa'yo. May mga tao na parang sasaktan ka emotionally. Hindi naman emotional abuse, pero more of malulungkot ka, magiging upset ka doon sa pinili nila the way they treat you o pipiliin nilang choice when it comes to you. Halimbawa, in-expect mo na attend sila ng party mo, pero dahil lang may bana sa'yo for some reason, sasadyain nila na hindi pumunta. Alam mo yun, nakaka-upset. Petty stuff na nakaka-upset. I say petty kasi it may cause an argument, pero obvious na mapagtatagumpayan mo siya.
Tapos, maredirect ka pa into something. So, sabi ko kanina, pwedeng hindi love life yung ibibigay sa'yo ni universe. Halimbawa, ang gusto mong i-manifest ay career, pagyabong ng career. Pero, sabihin sa'yo ni universe, ops, hindi pa time for that. Ang moment mo ngayon ay, diba, magpupunta ka dun sa path na yan. Ang ibibigay sa'yo ng universe na ending nun ay bagong oportunidad to meet the person na ewan ko, magbibigay sa'yo ng kilig o parang magtuturo sa'yo na hindi na mag-take ng action, mag-receive. Magtuturo sa'yo to strike this balance. Kasi pwedeng for the longest time o built ka talaga to take action eh. Built ka talaga to pursue things. Built ka talaga para uh, mag-manifest ng mga bagay-bagay. Pero pwedeng ang tinuturo sa'yo ni universe ay matuto ka naman mag-receive, mag-hold back, matuto ka naman mag-step back, mag-relax lang muna. So, this month, pwedeng papakitaan ka ni universe ng isang tao, Ace of Cups, new opportunity in love. Papakitaan ka ni universe ng pagkakataon para mag-step back muna, para hindi ikaw yung manliligaw, para hindi ikaw yung magpupursue, ikaw naman yung ipupursue. So, magagawa yun ni universe by, yun, hindi niya muna tutuparin kung ano man yung pinaplano mo. God has other plans. Yun ang nasa isip ko. Okay, hanap tayo ng mensahe. Mensahe sa'yo ni universe. Message ni universe. Listen to the music of your soul. Nice. In order for you to manifest na mabilis and to manifest effectively, pakinggan mo yung intuition mo o pakinggan mo yung sinasabi sa'yo ng kaluluwa mo. Merong mga bagay tayong ginagawa kasi feeling natin, halimbawa, yun yung magbibigay sa atin ng maraming pera or yun yung parang magraraos sa atin sa kalugmukan, sa boredom, whatever, yes lang tayo ng yes. Pero ang totoo, hindi naman talaga yun yung nakakapagpasaya sa atin. Merong mga bagay na marirealize mo na hindi ako masaya dito. Dapat pala hindi ko to pinursue. O kaya, I've been chasing the wrong things. I've been chasing the wrong rabbits. I've been chasing the wrong people. And so, this is an advice for you na pakinggan mo ano yung sinasabi ng kaluluwa mo. I mean, all your life, kilala mo yung sarili mo na action-oriented. Maybe it's about time para magpahinga. I mean, parang yung utak mo sasabihin na, shit, hindi ako yun, hindi yun yung tama para sa akin. Pero yung kaluluwa mo, kung papakinggan mo yung kaluluwa mo, yung katawan mo, sinasabi sa'yo na parang it's time to rest. So, yun yung kailangan mong gawin. Yun yung kailangan mong pakinggan. What brings you joy? What activity brings you joy? Pwede kasing may pupursue ka na isang bagay na tingin mo you will succeed o makakabuti sa'yo, pero ang totoo, hindi naman siya food for your soul. So, kung ano man yung sinasabi sa'yo ng katawan mo, kaluluwa mo, whatever, na tingin mo parang will bring that kilig to your heart, do it. So, yun. Ganda ng reading mo, Leo. Iwan ko na yun doon. Like, share, and subscribe lamang po. And sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A. And see you soon. Bye-bye! Happy New Year!